Mga kababayan, totoo po ba ang balita na marami na pong DDS ang nagsisi at humingi po ng paumanhin? Nagsorry po sa Pangulo. Ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa kanila at ipapakita ko po sa inyo ang kanilang mga dating post. Kagaya po nito, mga kababayan, ito po si Madam Ellie. Dati po siyang supporter ng Uniteam. Pero sa pagkakaalala ko po, nung first and second year po ng panunungkulan ni PBBM, ay tila isa po siya sa mga nagkikriticize at bumabati ko sa Pangulo. At sa akin po pagkakaunawa ay naging DDS lamang po siya. Pero ngayon po, ito po yung mga post niya. Sabi niya dito, warm welcome kapag nagising ka sa kamalian at totoong katarantaduhan, kailangan mo talagang itama ang landas. Huwag magmalinis, no? Tapos meron pong heart at saka unity or yung peace sign. Nakalagay po dyan. And sabi pa dito ni Madam Ellie, up to now, I still don't understand if Kibuloy is giving the Dutertes a very bad rep, why can't they just drop him? So, yan po yung sabi ni Madam Ellie. Eto pa, si Madam Ellie, isa siya sa nagtanggol na kay PBBM. Sabi niya, go lang, sirain nyo lang lahat ng pinaglaban. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, gagawa na lang ng kwento para kunwari kapanapanalo ang pinaglalaban. Huwag na lang. Ito ang isa sa mga problema ng isang cause kapag nauwi na sa ganito ang pakikipaglaban. Both are working towards destroying one another at the expense of the nation already and not for the nation. Tama na, let's wait for her turn. If BP Sara is destined to be president, magiging presidente siya. No need na siguro para siraan ngayon ang administrasyon, di ba? Yan po yung post ni Madam Ellie na dati po ay isa sa mga kritiko ng Pangulo. And then ito pa, sabi niya dito, the main problem of some, if not most Duterte supporters is that they just cannot agree on what they are standing for and end up destroying each other in the long run. Ayan, mga kababayan, siya na po mismo ang bumabati ko sa mga DDS. Tapos ito mga kababayan, si Pebbles Talaquera. Alam naman po natin si Pebbles Talaquera, isa pong certified solid DDS yan dati at kabarkada niya sila Maharlika Boljaquera. Kasama pa nga niya sa mga live nila yung ibang DDS kagaya ni Sasrugando Sasot. At kung matatandaan niyo po, isa rin siya sa nagpakalat ng pulboron narrative. Ayan o, pinost niyo yung Goldilocks. Ayan si Duterte kumakain ng pulboron. Ayan po yung kanyang mga post dati, yung pagpapakalat nila ng pulboron narrative. And sabi pa nga dito, tara next week samahan na natin sina Madam Pebbles Talaquera sa EDSA sa kanilang pagtitipon, prayer at candle lightning. Protect the people. Nung August po yan, no? Recently lang pala ito nagsisi, no? Pero ngayon, ano pong sinasabi niya sa kanyang mga post? Sabi niya dito, gusto kong mag-apologize sa Presidente at sa First Lady. Sana mapatawad niyo ako. Ayan, sabi niya dyan. And ito pa yung sabi niya, maraming salamat sa mainit na pagtanggap, BBM. Tapos meron siyang peace sign, Philippine flag. Hindi naman po ako sinako, walang ganun. So baka personal siyang pumunta kay PBBM at humingi po ng sorry, no? So yan po nakita natin na talagang sila po ay nagsisi at nag-apologize. Ito pa yung isa niyang post mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Ito. Sabi niya, wala na bang rally? Nagkabudulan na ba? Syakit, no? And then ito pa. O yung mga DDS, LDS, ABS at kung ano na pang letters, hinay-hinay sa comment at hindi ko tinitira mga puon nyo ha. Huwag nyo akong umpisahan, baka umiyak kayo pag linait-lait ko mga puon nyo. Huwag ako. Nako, siya na rin mismo ang tumitira sa mga DDS. Tapos sabi pa niya dito, wala na bang justice for Kibuloy with matching dance chururut? Yung pala nasa loob lang KOJC compound, hindi kayo nahiya sa mga sumama sa inyo, no? So, binabatikos niya yung maisog rally. Tapos sabi pa dito, kesa kalabanin ko ang gobyerno, tutulong na lang ako. Wala namang nagawa yung paglaban ko para makatulong sa may hirap. Pero, sisiguraduhin ko na makakatulong ako sa may hirap at mga OFWs kapag nakapagtulungan ako sa gobyerno. Makikipaglaban ka tapos lolokohin ka lang ng mga hayop. Ayan, niloko pala siya. Ayan ang sabi niya. Tapos, meron pang nambudol ng pera para sa pagkain ng maisog. Naku po, mga kababayan. Tapos ito pa, sabi niya dito, yung sigaw ka ng sigaw ng Justice for Kibuloy, yung pala nasa loob lang ng KOJC, namamasyal pa kapag yung mga polis, inan nyo, gamit na gamit nyo ako ha, pues, di ko kayo titigilan. Ayan, nagalit na po siya.
Ayan mga kababayan, marami po siyang post na nagpapahiwatig na siya po yung nagsisi bilang DDS at nag-apologize po siya sa Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan nga po natin, sila po yung nagpakalat ng pulburan narrative, no? Sila yung mga nangunguna at magkakasama yan sa mga live. Kasama niya sila sila Maharlika kung di ako nagkakamali, at iba pang mga solid at mga diehard DDS. Pero ngayon, ibang-iba na po siya, no? Sana lamang sincere ang kanyang pag-apologize at sincere po siya sa kanyang pagbabago, mga kababayan. Dati naalala ko, number 1 po yan sa Maisog Rally. Pinakita ko naman po yung post sa inyo, no, na siya ay pupunta ng EDSA. Pero ngayon, ibang-iba na. Siguro sila ay natauhan na rin, at naumay na. Ito po yung lagi ko sinasabi sa inyo. Nakakaumay po yung ginagawa nila, no? Yung puro araw-araw galit, puot sa puso, at puro paghila pababa sa kasalukuyang gobyerno. Yung mga tao na imbis na sumuporta sa kanila, sa mga pinalalabas nilang video, sa mga sinisiwalat nila, sa mga whistleblower nila, mga witness daw nila, yung mga tao hindi po natutuwa at hindi po nagbibigay ng simpatya or suporta sa kanila. Naumay, napagod, no? At talaga naman pong nadismaya dahil wala po silang napatunayan. Kaya kahit mismo sila, dismayado, naumay at mismo sila ay sumuko, nag-apologize, nagsisi, at talaga naman pong tila bumabawi po sa mga ginawa nila dati. Sana po sincere sila at talagang totoong gusto nila ng unity para po sa bansa. Nakita niyo naman po ang mga kakamping, lalo-lalo na ang mga kakamping politicians. After election, gumawa sila ng kanilang advocacies at sariling paraan para makatulong sa bansa. Si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Bam Aquino na namimigay ng mga allowance sa mga estudyante. Si Senator Kiko Pangilinan, pinagpatuloy niya ang kanyang advocacy para sa ating mga mangingisda at sa ating mga magsasaka. Yung kanyang advocacy kasi ay sa ikauunlad ng ating agricultural industry at food security. And then sa Atty. Leni Robredo, nag-focus po sa angat buhay, no? Ganon din kami mga kakamping, sumuporta kami sa mga sinuportahan namin na tumutulong ngayon sa gobyerno at sumusuporta kami sa magagandang polisiya ng Pangulo at ng gobyerno. Sana lang talaga sincere sila sa kanilang layunin at sa kanilang sinasabi na magkaisa na tayo at magtulungan para sa bansa natin dahil yun po ang pinakamahalaga. So yun lamang gusto kong ibahagi sa inyo mga kababayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana'y malike nyo ang video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.